Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mecha Amir for Japan, Kaban Capricorn. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong March 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa naktaba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Paka-check na lang. General reading tayo Capricorn, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sa iyo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan nyo iyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Wala sa baraha ang kapalaran ng tao, kaya pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide, yung mga warning na pwedeng lumabas, hindi yung negative warning yun. Ay, para magkaroon din kayo ng awareness, change of decision, o mga pwedeng maiwasan. Pero kung gusto mo na positive reading lang talaga, hindi po itong channel na, ay ito, ang dami naman, universe, ang para sa iyo. Nagreklamo talaga si ate, no? Kasi ang dami, no? And Capricorn, new creative ideas, new venture, and a fresh start. Yeah, may mga situation ka na gagawin, mga new venture, or may mga new ideas, creation, activity, isa rin yun. May mga umpisahan ka na sitwasyon, no? Or handun din yung point when it comes to sunrise kasi is also this is recovery in some aspect of your life. Handun din yung hope, ano, ang nakita ko dito. Yeah. Pwedeng when it comes to a summer, ganyan, kung nasaan bansa ka man, pwedeng nandun sa point na yon. May mga summer situation na maaring gagawin ka o kaya is may mga actionan ka, no? Yaan. So, iba dito is yung mga new job and new career situation. Isa rin to no, sa pag-iisip. Yan, kung sa aspeto ng buhay mo yan, yan, may mga new situation ako na nakikita sa iyo. Capricorn, you feel something is lacking in your life, perhaps love, money, or goal. O ano man niya, sitwasyon na yan, pwedeng na doon sa point na nakakaramdam ka ng pagod. Pwedeng na doon sa point na hopeless ka, hoping hindi naman. Sa hoping wag. Pwede nagkakaroon din ng mga yan, lack of money, love, or goal. Pwede na doon sa point na nawalan ka ng pag-asa. Kung sana wag, no? Pwedeng busy ka lang. Yan, success assured with good plan and hard work. Okay, may ibig sabihin is meron ka ng nililimliman o may mga paglilimlim na ginagawa by this March. Andun din yung point na you want to protect something also. Sa iba sa inyo, siguro andun yung point na pwedeng may mga buntis, mabubuntis, mga anak, kakilala mo, ikaw ito, or someone is connected sa'yo. Pwede siya sa mga animals din. Kung ano yung mga animals na pwede ka, na pwedeng itlog man yan, o manganganak, o mabubuntis, no? Yan. And yung may mga pagpaplano, ako nakikita sa'yo. Pwedeng nahadun din yung point na may mga pagpaplano na nagkakaroon ka ng thinking of negativity, ganyan. Pwedeng nahadun sa point na kung samahan ni iyan this time is mag-iipon ka na ng pera o may mga ayos o magiging organized ka na pagdating sa pera, or nando yung point na may mga goals ka na actionan this time, may mga popukusan ka, may mga sitwasyon na i-analyze ka. Well, they assure you na if that is a good plan, they assure at bibigay mo yung hard work mo na magsasucess talaga siya. Ina-assure niya sa iyo. Kaya bigyan mo na ng effort and hard work, And you have the career, nandito rin si career, di ba kanina yan? Diba, ibig sabihin is nandito yung point na may mga kasiyahan talaga, no? Kasi when it comes to a sunrise, kasi nandito rin si plant. Ibig sabihin, may mga pagpupursigahan ka na isang sitwasyon by this March, ganyan. To success. Pwede may mga tatrabahuhin ka, ganyan. Kung ano man yan, may mga isusulat ka, or may mga i-organize, or i-prepare, or may mga i-manage kung saan mga aspeto ng buhay mo yan. Mukhang busy nga iba, no? Sa iba sa inyo. Yan. May mga growth situation ako na nakikita sa iba sa inyo. And pleasure with a close friend. May mga pasasalamat o papuri, no? Ako nakikita sa iyo. Yan. Pwedeng nahado yung point na ikaw ito sa kanya or siya ito sa iyo. Pwedeng kasama mo sa trabaho, a person who's connected sa iyo. Ganyan.
pwedeng friend, ganyan. Kasi lahat naman is pwedeng kapatid mo, friend mo, pwedeng magulang mo, friend mo, di ba? Who's connected sa'yo. And syempre, opportunities are waiting for you. Ayan na, may mga opportunities kasi hindi rin si Pin, di ba? May mga opportunities talaga na darating sa buhay mo. Yan, yun yung mga i-workout mo siguro or need to work it out. Ang sinasabi nito, mga pagpaplanong gagawin kasi, no? At bibigyan ng hard work sa opportunities na to. Ang nakikita ko rin naman talaga is sunrise. No, yung kung ano yung mga idea na yan, new ventures o iumpisahan is gawin nyo na. No, pwedeng trabaho, kung ano man niya i-work it out mo this March. Congratulations kasi naghihintay sa iyo si opportunities. And try to work it out. Ano, pwedeng sa love life din yan ha. Kung ano mga opportunities and time to act. Yan, maaaring related ka kay Leo. And yun nga, may mga action, movement, or gagawin mo na this time, this March sa nakikita ko sa iyo dito. Pwede rin when it comes to a friend, siya yung magbibigay sa iyo or siya yung magiging daan when it comes sa open door opportunities sa iyo kung sa aspeto ng buhay mo yan. Diba? Or pwedeng to your career, pwedeng sa mga opportunities, any opportunities, pwedeng nandun sa point na yun kasi nandito rin kasi si dog. Nandun din yung loyalty, Ibig sabihin, there is a person na nandun yung loyalty. May aso ba kayo? Nandun yung loyalty niya sa'yo, alagang hayop man yan, or a person who's connected sa'yo, or ikaw, handun yung pagiging loyal mo sa isang tao. But, ang nakikita ko kasi dito, we have the barrier then, if this is love, hindi ko maano yung love no? Hindi ko maisip If this is a love, handun yung situation na maaring kung may third party kayo, maaring yung tao na ito is they thinking of you like a friend. Or nandun yung point na sinasabi sa'yo ni universe na this is the time na pumasok ka sa bagong pintuan o sa bagong opportunity sa ibinibigay ko sa'yo para mas maging maganda yung buhay mo. Parang nandun sa point na yun, no? Kumbaga, you need to take care of yourself then. Try to work it out, your part, your situation, yourself doon, no? Lalo kasi may mga third party dyan. Nandun sa point na yun. Or, siyempre, pag-isipan mo pa rin maigi. Ganon din kung sa aspeto mo, sa trabaho, sa career mo ngayon, sa mga kasama mo sa trabaho mo yan, sa kaibigan mo, pag-isipan mo maigi. Ay, ano ba yan? Okay, may mga manglilinglang o lilinglangin ka by this, anak, alis ka muna yan. By this March, ang sinasabi dito, may mga trap situation, maaring matatrap ka, doon din kasi si barrier, pwede may mga sitwasyon na matatrap ka. Pwede ba, matatrap ka sa trabaho mo, na ikaw pala ang gagawa ng lahat ayaw gumawa at gusto na umuwi. O kaya sa relationship, diba? Andun yung point na, nagkahiwalay man kayo o may third party man yan, maaring na-trap ka doon sa sitwasyon at pinibigyan ka ng pagkakataon ni universe na tumaha ka na ng bagong pintuan sa buhay mo, pwede na doon sa point na yon. Yan. Or mga sitwasyon na pwede kang matrap. Maraming klase ka, halimbawa, bibili ka, tapos may freebies, di ba? Akala mo free yun, pero totally may bayad yun. Hindi siya, na-trap ka. Kung ano man trap yan na sitwasyon, mag-ingat ka pa rin kasi andun yung mabibiktima ka daw. Yan, may mga victim situation. And may mga awkward situation. Yung iba dito is may mga mabivision daw kayo. Uy, malakas yung ninyo Yan, may mga mabivision kayo na isang sitwasyon sa buhay mo. Ibig sabihin, magiging malakas talaga yung pakiramdam mo this time. No? O kaya may mga sign na pwedeng makatulong sa'yo para ma-aware ka rin sa sitwasyon. Kung ano may mga awkward situation, ako na nakikita sa'yo, halimbawa, na may mga nangyaring awkward situation, ay parang nangyari ito noon. Diba? Halimbawa, natrap ka, parang dati ganito rin to Dati ganun din O kaya is naiisip mo na siguro may stagnant ako, siguro hindi magiging maganda yung outcome na to. May mga ganun sitwasyon, no? But you need to be aware din sa sitwasyon. Kumbaga, i-reverse mo siya hanggat kinakailangan. Nakikita natin dito. And syempre, what comes sa Mars is nandun yung
Sabi ko sa'yo katulad kanina, may mga arrangements, preparation, may mga prompt situation ka na gagawin this time at paando yung point na ready ka na, no? Sa mga gagawin o a-actionan mo this time. But slowly but surely ha. And nandito rin yung mga bully situation. Pwedeng bubulihin ka o may mga tao na bubulihin ka or sana hindi ikaw ang mambully. May mga embarrassment. Andun yung mga chismis, pag-uusapan ka, pagchichismisan ka. Ganyan. Ikaw, may mga tao na hindi magiging mabait sa'yo or ikaw hindi ka magiging mabait sa kanya. Yan, may mga, hoping hindi ka ba, no? Yan. Basta there's a complicated situation ako na nakikita sa iyo. And we have the robbery. Mag-ingat ka, no? Yan. Pwedeng nahankas dun yung point na may tao talaga na nagsisinungaling, liar, dishonest, manipulative, o kaya sneaky person. Andun din yung panglilinglang o pangloloko, ganyan. May mga unfairness situation, yan, maaring iba yung trato sa'yo ng ibang tao, iba yung trato sa kanya, iba yung trato sa'yo. May mga unfairness situation or may mga incursion, may mga exploitation situation. Ingat ka rin, kasi may mga nagmamatsyag rin sa'yo. Tsaka kung titingnan ko dito, may nagmamatsyag sa'yo. Handun din, ingat ka sa mga pagnanakaw din, Pwedeng pagnanakaw sa mga idea mo, ganyan, o kaya tong tao na to is masyado siyang, kasi andito si Trap, kumbaga handun yung point na meron siyang action na baka hindi mo mapansin na parang may strategic siya, na akala mo ikaw yung may kasalanan pero hindi naman talaga. Pwedeng nandun sa point na yun, o kaya yung nandun yung point na may tao na napakagaling niyang magsalita, na pwedeng maudyok ka sa kanya. No? Yung alam mo yung parang siya, nag-a-acting strategically siya sa mga bagay o sa sitwasyon. Pwede nagmamatalin-matalinuhan, nagagaling-galingan, or hando yung point. Basta mga ganong sitwasyon. Tingnan natin, energy ni Capricorn. Ingat ka na lang, maging aware kayo. Yung mga, handito rin kasi yung mga sitwasyon na may tao na pinapasakay ka lang, di ba? Mga ganun. But you need to be ready, no? Dito. Mag-trust ka sa intuition mo dito. Kumbaga, makiramdam ka. Kasi mabibisyon mo naman daw yung situation. Energy ni Capricorn. Okay, when it comes sa energy mo, yung energy mo is nandito ka sa sitwasyon mo na may mga hihintayin ka raw. May mga paghihintay ako na nakikita sa iyo, na handito yung point na may pagtulong Either may tutulungan ka or may hingi sa'yo ng tulong. Yun yung energy mo. It's pagtulong. Ang energy rin na nakikita ko sa iba is nandun ka sa point na alam mo yung kung yung dati is medyo mahigpit ka when it comes to your sarili. Kumbaga halimbawa introvert ka, halimbawa lang o kaya palagi ka lang nasa loob ng bahay, palagi lang sinasamahan mo is yung mga tao na gusto mo lang kasama. This time hindi. Parang nandun ka sa point na magkakaroon ka ng open up or handun yung mas magiging maluwag ka this time sa sarili mo. Halimbawa, makikipagsalamuha ka ng konti sa ibang tao, lalabas ka naman. Halimbawa, palagi ka lang nasa bahay mo. Ngayon, magmo-mall ka na. Ngayon, pupunta ka na sa ganito. Ngayon, ganito, may ganyan. May ganun. May yung pagiging introvert mo, medyo may konting, siguro this time, by March, medyo magiging, hindi totally 100%, magiging extrovert ka konti. Ganyan. Nandun sa point na yon. And also, energy mo, it's more on strong kasi nandun yung point na
parang nandun ka sa point na may mga gagawin ka o didesisyonan o aaksyonan na may purpose. Alam ko naman na lahat ng ginagawa niyo is may purpose. Ibig sabihin, this time is, it's more on yourself. Kumbaga nandun yung point na isa yon sa sitwasyon na gagawin niyo na makapagbibigay sa iyo ng excitement, makapagbibigay sa iyo ng lakas, or you will become a strong, gano'n, mas makakatulong sa iyong personality. Yun ang nakikita ko sa iyo dito. May mga decision making din ako na nakikita sa iyo. Sa iba sa inyo siguro mga bagong plano, may mga bagong pagsasakripisyo, may mga bagong strategy or perspective man yan, ganun. Ano ang parating kay Capricorn? Ano yun, universe? Ay, devil. Okay, parating sa iyo. Parating sa iyo, ang nakikita ko sa iyo dito is mas more kang maghihigpit this time. Ganyan. Pwede maghihigpit ka sa pera mo, ganyan. Pwede na doon sa point na maaring na, kasi andito rin kasi sunrise, na andun yung enlightenment, na kailangan ko na mag-ipon talaga ng pera, kailangan ko na magtipid, kailangan ko naman na magtabi sa sahod ko ng ganito, ng ganyan. Pwedeng nandun sa point na yon. Parating din sa iyo is paggastos to sa nakita ko dito. May mga biglaang magaganap o mangyayari na ikaw maglalabas talaga ng pera. Kahit na naghihigpit ka. Siguro may biglaang gastos. Pwede na doon sa point na yun. May mga biglaang gastos, may kailangang maglabas. Yun ang parating sa iyo. Meron din ako dito adventure. Pwede may mga adventure ka talaga na gagawin. Or mga actions, travel, malayo o malapit yan sa nakikita ko sa'yo dito. Parating din sa'yo, ingat ka na lang kasi may tao ako na nakikita na makikipag-deal sa'yo, or this is a partnership maybe, or may taong makikipag-usap sa'yo na connected, either trabaho ito or pera ha, na hindi magiging maganda yung outcome. Kasi yung tao na to is medyo may dark thought pagdating sa'yo. Pero pagdating sa, para ang nasa utak niya is it's more on material. Ganun. Pera. May tao din ako nakita na makasarili at sakim. Well, hindi ko naman kayo masisisi kasi pwedeng ikaw rin ang nakikita ko na nandito, no? Siyempre lahat naman tayo nag-iisip tayo, pera talaga nasa isip natin. Yun, may tao kasi dito na nag-iisip na money. May iniisip siyang money. Para nandito siya sa point na nagpupursige at nag-a-action siya dito. Kasi may gusto siyang tapusin. Para nandito sa point na yun. Ako nakikita. Babae. Sa iba dito, babae to. Sa iba, sabihin ko yung Capricorn. Well, sabihin ko na Taurus, Virgo, Capricorn, Sagittarius, well, Aries, Leo, Sagittarius actually, and Cancer, Scorpio, Pisces. Well, kung ano man siyang element actually, no. Parating din sa iyo, ang nakikita ko sa iyo, yun, may mga travel ka talaga. Within the 1 to 6 days, weeks, months man yan, or pwedeng June, ako nakikita sa iyo, kung ano man yan, days or weeks. Bakit yung iba parang nandun ka sa point na you feeling lost, nandun yung loneliness. No, nung iba, Diyos mo yung Marimar.
Kaya ang nakita ko, yung iba dito, you are feeling stuck, you are feeling stagnant. Nandun. May blockage sa iba sa inyo, no? Tingnan natin ang dapat iwasan. Anak, baba ka muna. Dapat iwasan ni Capricorn. Okay, dapat mong iwasan. Dapat mong iwasan, syempre may panghinaan ka ng loob. Yan, yung malack of confidence ka, pagdudahan mo yung sarili mo, ganyan. Iwasan mo din yung sometimes kailangan mo rin kasi magpahinga talaga. No? Maaring iba sa inyo is makakaramdam kayo ng mga burnout, anxiety, or may mga chaos situation. Pwede magkakasakit kayo, mag-ingat kayo sa mga sakit, ganyan. O magiging mabigat yung pakiramdam ng iba. Kaya alagaan nyo pagpagod kayo, magpahinga kayo, matulog kayo, mag-relax kayo, mag-pamper, pamper, no? Mga massage kayo, kung meron kayong mga pamasahe sa bahay, ganun, para hindi na lang din kayo gumastos, ganyan. Iwasan mo, syempre magkaroon ka ng self-doubt, iwasan mo hindi mo pag-isipan yung mga bagay ng maigi para hindi magkaroon ng negative outcome, yung mga frustration, yung hindi maghigpit, mahata ka na nakaraan, syempre. Isa rin yun, yung malak o plano ka, iwasan mo rin yun. Ganun. Kung handun na yung point na kung kinakailangan mo sa iba sa inyo ng suporta with someone or ng counseling with someone, gawin. No? Para hindi mo lang sarilihin yung mga bagay-bagay na meron ka sa ngayon. You need to open din kasi sa nakikita ko sa'yo dito. Yan. Yung hindi ka makapag-focus at syempre yung maging maiksi ang pasensya mo o yung mga tao na maiksi ang pasensya, umiwas ka na lang. Anak, ano ba naman kalokohan? Ito. Love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Capricorn in love. Kung sino man ito. Kung ikaw is single. Kung ikaw is single, is you need to be aware, maaring may tao na maaring kakilala mo na talaga siya or maaring tao na, sandali lang. Oo nga. Oo nga. Maaring kilala mo na to. Kilala mo na to. No? Mag-ingat ka sa kanya. Sa mga single dyan. Kasi ang nakita ko may connected siya. Either may family ito or may connected siya sa iba. Kasi ang nakita ko sa kanya, feeling independent tong tao na to. Parang kahit na may connection na siya, baka sabihin niya sa'yo, single siya. Ingat ka na lang, no? Ang nakita ko ito. Kasi meron siya. Sa mga single dyan, you need to be aware. May dalawa. Oo, meron dalawa eh. Kung kayo, ay, tatlo? Tatlo? Dalawa at tatlo yung iba. Pwedeng isa dito nakaraan na to. Yung dalawa, pwedeng bago. No. But you need to aware basta mag-ingat ka pa rin. Yun na nakikita ko sa'yo dito. Mahirap na. Okay. Kung kayo naman is nagkahiwalay, oo, nagkahiwalay na. Kasi, andun na yung pangloloko, pagbibitray, pagsisinungaling. Yes, nag-failed yung connection, sobra, and nandito yung pagbabalik no? Isa sa inyo, kasi gusto niya bumalik. Ang hindi ko lang maintindihan dito sa kanya, either may taong tumutulong sa kanya, pero may taong very care sa kanya dito Pero mag-ingat ka kung babalik ka dito, sa tingin ko hindi siya good. Kasi baka mapasok ka lang sa option. No? Kasi meron na siya. Pero may pagbabalik. They want to say sorry or apology itong tao na to sa nakita ko dito. Nandun siya sa sitwasyon na, alam mo yung parang nagkaroon siya ng comparison. Ganon. Nung iniwan ka niya o iniwan mo siya, vice versa, nagkaroon siya ng awakening sa sarili niya. Oh my God, mas si ano pala ganito, ganyan, ganyan ako. Gusto ko siyang balikan. Nandiyo sa pag-iisip to union, itong tao na nakikita ko. Kung kayo naman is in relationship,
Kung kayo is in relationship na walang third party, nandun naman yung sitwasyon, isa sa inyo kasi is marami lang sigurong iniisip. Nandun sa point na yon, no? Or pwede rin nahandoon yung point na nagkakaroon talaga ng pag-isolate yung isa sa inyo. Baka siguro nag-iisip na bakit ganito, baka siguro may nililihim to, siguro ganyan, siguro ganun, pwedeng nandun sa point na yon. Or isa lang talaga sa inyo is palaisip, no? Ako nakikita sa inyo. Yan. Siyempre, hindi, yung may mga sitwasyon kasi na hindi natin may iwasan sa isang relasyon talaga is may mga sitwasyon na hindi na sinasabi. Kasi ang nakikita ko dito, isa sa inyo is hindi niya, may mga bagay o sitwasyon siya na hindi niya sinasabi sa iyo. Or ikaw hindi mo sinasabi sa kanya. Sa may mga third party, syempre alam niyo na yon. Kasi andito rin si pagsisinungaling. Kumbaga, pwedeng kung may third party, paulit-ulit niya itong ginagawa. Sobra. No? Pero nasa sa inyo na yan. It's your decision. That's love. That's love. Love ba yun? Pagka may third party, hindi yun love. Pagiging ano yun, makasarili. Kapag nag-third party na, wag mo nang isipin na mahal ka niya. Kasi pag mahal ka niya, hindi ka niya lolokohin. Diba? Hindi niya gagawin na saktan ka. Ganun lang yun. Ano ba yun? Tingnan natin. Money. Tsaka, hindi, kung magkakahiwalay man kayo, hindi siya yung tao na makapagpapahil sa iyo. Kasi, hindi, wala siyang power na gano'n. Kasi 'di ba siya na ngayon sumira sa buhay mo, siya na yung sumira sa nararamdaman mo, tapos magkakabalikan kayo to heal a situation. Parang alabo kasi. Kailangan mo ba bang mag-trust sa isang tao na na naging bunga o siya yung tao na nakasakit sa'yo tapos magta-trust ka sa kanya na para buuin kang muli. Wow! Eh di wow. O di ba bitter sa atin. Pero nasa sa inyo yan. Puso nyo yan. Money. Yung money mo, katapusan mo. Sorry ka na. May nagtapos sa buhay mo? Ay, oo nga, no. Okay, pagdating sa money mo. Uy, sa money mo, money and trabaho, pwedeng iba dito is aalis kayo, no? Yan. Pwedeng aalis na, gusto nyo umalis sa trabaho nyo, to make a new direction in life para mas maging maganda. Ano, pwedeng nahandol kayo sa point na yun. Yan, na maaari may mga bagay kayo na pinag-iisipan o baka iba sa inyo is mag-isip na rin pero handa yung point na hahatak pa rin at dalawang isip pa rin yung iba, no? To change yung sitwasyon nila this time. Yun ang nakikita ko sa iyo. Para naghahanap ka pa rin ng clarity. Naninimbang ka pa rin sa situation mo. Yan, pwedeng nalilito ka, ganyan. Pero if there's a deep wound na rin kasi, why not, diba? Huwag kang maguluhan. Pero nasa sa'yo pa rin to. Pero ang sabi kasi dito is, you need to think. At kailangan mo talaga ng clarity. Kasi yun yung makapagbibigay sa'yo ng successful in life. Sa pagbabago na yun. Sa pagtahak ng ibang direksyon na yun, no? Sa iba, sa inyo, kasi siyempre sa money, yun, related yun sa money. Kasi kung tatahak ka ng bagong direksyon, at alam mo sa sarili mo na confident ka dun, at kung medyo toxic na talaga yung meron ka sa ngayon, diba, yun yun, ibig sabihin, magiging magaang yung energy mo. Sa iba sa inyo, when it comes sa money, nagkakaroon naman ng pagsasaayos pagdating sa money mo, talagang hando yung point na pinag-iisipan mo talaga yung pagkakagastusan mo. Kumbaga, equal, no? Hindi, walang labis, walang kulang, nandun ka sa point na yon. Binibigay mo naman din yung effort mo pagdating sa pag-handle ng iyong money. Sa iba sa inyo, siguro may mga pagkakagastusan lang kayo. Siguro may mga pagsasaayos o aayusin ka na sitwasyon na pwedeng maglabas ka ng pera, pwedeng may mga travel, malayo o malapit yan. Yan. Nahadun lang ka lang sa point na yon. May mga babaguhin sa iba. Advice. Okay, when it comes sa advice, you need to control and balance any situation into your life. No? Kumbaga, you need to find balance din. You need to start a new beginning into your life. Ibig sabihin na handun din yung point na kailangan mo rin na kumbaga, you need to try another group or another situation into your life kasi isa yung sa makakatulong sa'yo to growth. Kasi kumbaga, mas
the more experience sa buhay or the more na nagkakaroon ka ng ibang connection sa buhay mo, the more na mas marami kang matututunan sa kanila kung paano ka mag-growth sa buhay mo. No, or mga experience na mangyayari sa'yo, yun yung makapagbibigay sa'yo to growth. No, ang sinasabi rin dito. And then so also try to heal or try mo rin na mag-trust sa intuition mo this time, always finding balance sa nakikita ko dito. And then, iwag mo din kakalimutan na hindi isipin yung sarili mo. Kailangan mo din ng self-care. No? Kailangan, you need to save money rin ang sinasabi dito. And then also is try new things. Ganyan. Take it action, be creative, making things happen. And may mga opportunities naman na dumarating sa'yo, Capricorn. Grab it. Kasi minsan lang naman dumating ang opportunities. But you need to trust to your intuition. I-renew mo daw yung paniniwala mo. Always have faith, be creative, and be idealism. Saka syempre, trust. Trust yourself, no? Na everything is na kailangan ng alignment. Everything is need to align. Everything is need to heal. Yeah, ganon. Belief. Arigato namaste, God bless.